Okay, right. So ngayong October 29, 2025, kilatisin ko lang dito itong video na ito na nakatitle Discover the Deep Compositing Work for Planet of the Apes. Then ito na video is naka-upload to sa YouTube channel ng pangalan Foundry. Then yung Foundry na YouTube channel, sila yung may-ari sa Nyok na software. Then ang Nyok na software ma-download sa website nila na nakalagay dito sa YouTube channel nila. Ang pangalan sa website nila is foundry.com. Ganon. Then next ko lang klaruhin, ito na video is tungkol to sa movie na ang title War for the Planet of the Apes, na in-explain nila kung paano nila ginawa yung movie na War for the Planet of the Apes gamit ang Nyok na software as a compositing software. So ang bidding siyang War for the Planet of the Apes talaga ang tinutukoy dito na movie. Kasi kung tingnan natin itong video na ito na ang nakatitle Discover the Deep Compositing Work for the Planet of the Apes, tingnan natin sa 38 seconds. So i-play ko. Some of the biggest challenges on making a movie like War for the Planet of the Apes. So yan, sinasabi niya ang War for the Planet of the Apes. So ulitin ko. Making a movie like War for the Planet of the Apes. So yan, then ang patunay na War of the Planet of the Apes talaga ang tinutukoy dito na movie. Kasi kung tingnan natin yung mga movie clip na nilagay sa video na ito, is ito yung makikita natin na mga movie clip. So ito na mga movie clip is galing talaga to sa movie na ang title War for the Planet of the Apes. Ganon. So pinaliwanag ko ito kasi ang nakatitle sa video na ito ay hindi nila nilagay yung exact title sa movie kasi ang nakalagay lang dito For Planet of the Apes. So baka mamaling akala sila dito yung mga tao, no? Then balik tayo, tingnan naman natin itong video na ito sa 6 seconds. So play natin. Everything that we put onto the screen has been considered and always anchored back into the world in which everyone is familiar with. Then balik tayo doon sa 11 seconds. So ito yung makikita natin sa 11 seconds. So isom ko lang to para klaro-klaro siya. So yung pangalan niya Locke Miller, din yung skill niya is as a visual effects supervisor. Din itong nakalagay na Weta Digital, ito yung pangalan sa company niya kung saan siya nagtrabaho as a visual effects supervisor sa movie na ito ng title War for the Planet of the Apes. Ganon. Din ngayon, para malaman natin kung legit ba itong video na ito, kung legit ba na yung Weta Digital na company is involved ba talaga sila sa paggawa ng VFX sa movie na ang title War for the Planet of the Apes, kung legit ba na ito si Locke Miller is visual effects supervisor siya sa movie na ang title War for the Planet of the Apes. Din ngayon, ang full movie sa War of the Planet of the Apes, dinunload ko siya sa yts.mix yung full movie niya. Then sa ending na part, hinanap ko yung merong makalagay na Weta Digital na company. Then habang hinanap ko siya, plinay ko siya sa video player. Then doon ko siya nahanap sa 2 hours and 16 minutes and 56 seconds. So dito, nakalagay dito, Visual Effects and Animation created by Weta Digital Ltd. So, merong nakalagay dito na Weta Digital. Di ngayon, kung sasabihin ninyo na hindi Weta Digital ang tinutukoy dyan na pangalan sa company, kasi merong kalugtong na Ltd. Kasi ang totoong pangalan daw sa company is Weta Digital Ltd. Hindi daw Weta Digital. Ganon. So, para sa akin, ang pangalan talaga sa company nila is Weta Digital. Mayroon lang yung rason bakit tinutungan yan ng Ltd. Ganon. Then ngayon, i-propose sa inyo na ang pangalan sa company talaga nila is Weta Digital talaga. Kasi dito sa video na ito na ang nakatitle Discover the Deep Compositing Work for the Planet of the Apes sa 11 seconds. So nakalagay dito Locke Miller, pangalan niya. Then visual effects supervisor siya. Then nagtrabaho siya sa company na ang pangalan Weta Digital. Then ngayon, hinanap ko yung merong makalagay na Locke Miller na visual effects supervisor. So habang plinay ko siya sa video player, so dito ko siya nahanap sa 2 hours and 14 minutes and 45 seconds. So dito merong nakalagay dito na visual effects supervisors. So may A siya, supervisors. Kasi 3 tao ang nakalagay dito na visual effects supervisor. So unang nakalagay dito is Andres
lang Lance. Then pangalawang nakalagay dito is Locke Miller. Then pangatlong nakalagay dito is Eric Quinquist. Anong po-pronounce yan? So yan. So dito sa pangalawa nakalagay dito yung pangalan na Locke Miller. So yan. So yung Locke Miller na pangalan is nakalagay talaga doon sa ending sa movie ng title War for the Planet of the Apes. So nakalagay dito Locke Miller. So ibig sabihin lang dyan na itong nakalagay dito na visual effects and animation created by Weta Digital Ltd. Ibig sabihin lang dyan na ang pangalan lang talaga sa company nila is Weta Digital. Mayroon lang yung rason bakit dinugtungan niya ng LTD. Kasi dito sa video na ang nakatitle, Discover the Deep Compositing Work for the Planet of the Apes, ang nakalagay dito na pangalan sa company is Weta Digital. Then yung pangalan ni Locke Miller is nakalagay naman sa ending sa movie na War for the Planet of the Apes. So ito sa ending ng movie, mayroong nakalagay dito na Locke Miller na pangalan. So ibig sabihin lang talaga na ang pangalan sa company nila is Weta Digital lang talaga. Mayroon lang yung rason bakit dinugtungan yan ng LTD. Then take note lang, meron ding tinatawag na Senior Visual Effects Supervisor. So yung Senior Visual Effects Supervisor, mas taas yun ang rango sa Visual Effects Supervisor. Then dito sa 2 hours and 13 minutes and 30 seconds, habang i-play natin yung video sa video player, nakalagay din dito yung Senior Visual Effects Supervisor. So mas taas to ng rango, si Juleteri. Din dito sa baba, Visual Effects Supervisor Dan Limon. So mababa lang ang rango nito kasi walang nakalagay na senior. Yung mas taas ng rango kapag mayroong makalagay na senior, ganon. So take note lang, yung trabaho sa Visual Effects Supervisor, siya yung nag-manage o nag-lead sa paggawa ng visual effects sa movie or paggawa ng VFX sa movie. Ganon. Then yung tinatawag na compositing supervisor, ang trabaho lang niya is siya yung mag-manage, mag-lead sa mga tao na na-assign for compositing. Yung mga tao na tinatawag na compositor artist or digital compositor artist. Kapag tatawagin ka ng digital compositor artist or compositor artist, ibig sabihin dyan, gumagamit ka ng compositing software like Nyok na software. Ganon. Then yung tinatawag na animation supervisor, silbi siya yung mag-handle, mag-lead kung ano yung gagawin na animation. Ganon. Pero kung ang trabaho mo is visual effects supervisor, ibig sabihin lang dyan, ikaw na yung nag-handle sa lahat ng department. Ikaw yung nag-handle sa compositing department, ikaw yung nag-handle sa 3D department, ikaw yung nag-handle sa animation department, ikaw yung nag-handle sa effects department. Lahat ng department, ikaw na yung mag-handle diyan para sa paggawa ng visual effect. In short, VFX. Ganon. Then take note lang, yung pangalan na Weta Digital, nakikita natin siya sa 2 hours and 16 minutes and 56 seconds habang doon natin siya, play natin siya sa video player. Pero kapag yung video ipasok mo sa video editing software na Adobe Premiere Pro, ganyan, i-drag mo dyan. So, then makikita natin yung merong makalagay na visual effects and animation created by Weta Digital Ltd. Makikita natin yan sa 2 hours and 16 minutes and 48 seconds. So iba na yung time niya dito kapag ipasok natin sa Adobe Premiere Pro na video editing software. Ganon. So para masigurado na makita ninyo yung merong makalagay na visual effects and animation created by Weta Digital Ltd, doon kayo magsimula sa 2 hours and 15 minutes hanggang 2 hours and 17 minutes para masigurado ninyo na makita ninyo yung visual effects and animation created by Weta Digital Ltd. So, din yung merong makalagay na Locke Miller, habang i-play natin sa video player, doon natin siya makikita sa 2 hours and 14 minutes and 45 seconds. Pero kapag ipasok na siya sa video editing software na Adobe Premiere Pro, makikita natin yung merong makalagay na pangalan na Locke Miller is sa 2 hours and 14 minutes and 37 seconds. So naiba na. So para masigurado na makita ninyo yung pangalan na Locke Miller, so doon kayo magsimula sa 2 hours and 13 seconds hanggang 2 minutes and 15 seconds. Ganon. Then dito, magtataka kayo bakit 8 ng number ang nakalagay dito. Hindi na siya katulad sa video player nga ilagay nga number. So dito 8 na ang nakalagay nga number dito. Ito is hour to, then ito minutes, then ito seconds, then ito frame per second. So meron na siyang frame per seconds.
sa video editing software. Pero sa karamihan sa mga video player is walang makalagay na frame per seconds. Ang nandun lang sa kanila is hour, minutes, and seconds. Ganon. Then take note lang, yung Weta Digital na company is pinalitan na siya ng pangalan. Ginawa na siyang Weta Effects yung pangalan sa company nila. So panoorin lang ninyo yung video ko sa part 36 kasi dyan sa video na yan sa part 36 pinakita ko lahat ng ebidensya na yung Weta Digital na company is pinalitan talaga siya ng pangalan, ginawa siyang Weta Effects. So kaya't yung Weta Digital na company at Weta Effects na company ay same company lang sila. So ilagay ko lang sa comment o sa description sa video ko na ito yung link sa video ko sa part 36 kung interesado kayo tingnan yan. Then mayroon lang akong gustong klaruhin. So sinasabi ko na yung full movie sa War for the Planet of the Apes is dindownload ko siya sa yts.mix na website. Then nice kong klarihin na gusto ko na kung mag-download kayo ng movie na War for the Planet of the Apes, tingnan niyo yung ending na part na movie kung meron bang makalagay na Weta Digital, kung meron bang makalagay na pangalan na Locke Miller. Gusto ko na ang i-download niyo na movie na War for the Planet of the Apes is gusto ko na hindi kayo mag-download sa yts.mix na website kung saan ko dindownload itong movie na ito. Kailangan na hindi kayo dyan mag-download. Gusto ko na bilhin ninyo yung original copy sa movie na ang title War for the Planet of the Apes para masigurado 100% na anumang makalagay dyan na pangalan sa tao sa ending ng movie or anumang makalagay dyan na pangalan sa company sa ending ng movie is 100% is involved talaga sila dyan sa movie na yan na ang title War for the Planet of the Apes. Ganon. Okay right, so kung gusto ninyong panoorin itong video na ito na ang nakatitle Discover the Deep Compositing Work for Planet of the Apes, so i-research na ninyo itong video na ito sa YouTube kasi pinakita ko naman yung title sa video niya, so research na ninyo itong video na ito. Ganon. Take note lang, mayroon akong naranasan na glitch sa YouTube, din iwan ko kung yung nag-glitch ay hindi na yun babalik yung nag-glitch. Din yung naranasan ko na system glitch sa YouTube is habang panoorin natin yung video is yung logo or picture profile sa YouTube channel na yun is hindi siya makita. Ganon. Then minsan din pati yung pangalan sa YouTube channel niya ay hindi siya makita. So yung video mapanood ninyo pero yung pangalan sa YouTube channel niya na doon dapat makalagay sa ibaba ng video yung pangalan sa YouTube channel ay hindi makita yung pangalan sa YouTube channel sa ibaba ng video. Ganon. Pero kung palit ulit siya tingnan taga-araw is babalik na siya sa dati. Malagay na yung logo sa YouTube channel at pangalan sa YouTube channel. Ganon. So ito is pinaliwanag ko ito kasi kung i-research niyo yung video na pinakita ko dito, then pag-research niyo matitiningan na may glitch na mangyari kasi pag-research niyo doon is hindi nakita yung picture profile or logo sa YouTube channel. So pagkamalan ninyo na hindi yun na YouTube channel na pinakita ko sa video ko, ganon. Or kung yung maranasan ninyo yung pangalan sa YouTube channel na yun ay nawala, hindi siya nakita kasi may ganyang klaseng glitch din. Then sasabihin naman niyo na yung YouTube channel na pinakita ko sa video ko ay hindi yun nag-i-exist. Ganon. So kaya pinaliwanag ko ito na glitch lang yan kapag ganyan yung maranasan ninyo. So ang gagawin lang ninyo dyan para babalik yan sa dati. So tingnan lang ninyo palit ulit yan taga-araw. Sure ako 100% na babalik din yan sa dati. Na malagay na yung logo or picture profile sa YouTube channel niya. Or mabalik na malagay yung pangalan sa YouTube channel niya. Kasi glitch lang yan, hindi yan permanent. Babalik din yan sa original, ganon. So ang advice ko sa inyo, huwag kayong agad-agad maniwala sa unang naranasan ninyo habang ni-research niyo yon na video na yon. Kasi ang sistema sa computer ay sadyang nakakalito, pabago-bago at mayroong glitch, ganon. Kaya huwag kayong maniwala sa unang tingin lang ninyo kasi kailangan na doon kayo maniwala habang paulit-ulit na ninyong tiningnan, ganon. Take note lang para hindi kayo mamaling nakala.